Kapamilya, natunghayan natin ang part 1 ng buhay ni Ali Benson. Mula sa squatters area, nagkaroon ng malaking impact ang nangyari sa kanya at naniwalang temporary lang ang ganitong buhay. Nagsumikap mag-aral at nilaban ng buhay. Isang pagtulong sa isang babae na may mahabang buhok ang kanyang ginupitan na ang nakapagbukas sa kanyang isipan na meron pala siyang talento. Pero hindi ito ang kanyang pangarap noon. Gusto niyang magtrabaho sa bangko, di ba, sa Maynila. Pero nang masubukan ito, na-realize niya na hindi pala trabaho sa bangko ang para sa kanya. So, nang bumalik sa Bacolod, dahil ayaw na niya ang pagiging banker, ay nako, tumulong sa kaibigan na ayusin ang problema sa ATM card. Sumama ulit papuntang Maynila at dito nagkaroon ng oportunidad para mailabas ang natatagong talento. Diba, naging senior hairstylist sa Manila at taon din ang binilang at naging celebrity hairstylist. Marami siyang natutunan sa iba't ibang salon hanggang sa nakilala niya ang isang customer na tinawag niyang fairy godmother. Talagang matindi kapag nagserbisyo ka ng tama sa customer, may balik sa'yo. Ano nangyari? Diba nagpahiram ng pera para magkaroon si Ali ng sariling salon. Ngunit hindi na niya ito nabayaran. Namatay si fairy godmother nang hindi niya nababayaran ng 250,000 pesos. Naibenta pa niya ang salon ng 1.3 million. Diba? Umuwi ng probinsya, naubos ang pera. Sayang, diba? Tumubo na sana. Ang tanong, paano kaya umayos ang buhay ni Ali Benson? Panoorin natin ang part 2 ng aking panayam. One time, that was October, sabi niya, would you like to be a blessing? Sabi ko, yes, of course. Sino ba tatanggi sa blessing? Sabi niya, sabi ko, ano ba yun? Sabi niya, kasi meron kaming event, this is Kasuso Foundation, para sa East Avenue Medical, mga breast cancer patient survivors, and some of the guests, sabi niya, meron kaming event for every October. And we need makeup artists na libre. And from there, pag may nagpipray, and itong taong nagpipray na to, tumatak sa isip ko. Every time she pray, umiiyak ako. In 2014, I was depressed. The Holy Spirit nudged me, impressed to me that person who prayed dun sa Kasuso Foundation. I texted her. And we met. She shared Jesus. She prayed over me. And I accepted Jesus as my Lord and Savior. Wow. I gave up my career. I gave up my life. I go to church in CCF. And I started to read the Bible. And in Genesis, God created man and woman. So sabi ko, Lord, saan ako dito? Kasi hindi naman ako naging grand champion doon sa ex-boyfriend ko. So I pray. Sabi ko, Lord, if you grant me a lifetime partner, gusto ko God-fearing Christian woman. I moved to Bacolod 2015 in March, and I met my wife. Wow. Of course, hindi naman diretso yung walk ko. So, nagsama kami na hindi pa kami nakasal. And nabuntis siya. And yung Holy Spirit nag-nudge sa akin na diga na. Sabi ko sa kanya, tara, magpakasal tayo. 9 days before our wedding, nakunan siya. So, grabe yung iyak niya. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Sabi niya kasi yung contribution ko sa PhilHealth hindi napasok. Kaya hindi siya, kailangan namin bayaran yung total amount. Hindi siya maliles sa PhilHealth. And yung 30,000 na panggastos namin sa wedding namin, binayad namin doon. So alam mo, one thing I realized, sabi ko, this is the consequence of our sins. So Ali, ayan na, nakasal na kayo ni Ching. Meron ba kayo mga hinarap na mga pagsubok or challenges sa buhay? Marami. Sige, anong masasabi mo doon? Siyempre, bago kami magkaasawa, ang nangyari, every time ang issue money, nag-aaway kami. And once na mag-away kami, malakas na yung boses ko, lakasan niya rin yung boses niya, ano man yung hawak ko, ibabato ko. Siyempre,
mahina na yung income ko. And yung finances namin with the business, we travel, we use credit card, the business is not good. Marami siyang kliyente, pero pag tiningnan mo yung bank account namin, negative. Of course, pag nabaon ka sa utang, anong sagot as Pinoy? OFW ang sagot. Oh. So, and one time, I saw my staff in Renaissance before. He was now in New Zealand. Nag-message yung friend ko, yung staff ko, sabi niya, "Bossing, gusto mo ba mag-abroad?" Without even praying, sabi ko, yes. Oh. Sabi ko, "Lord, I pray, if this is your will," sabi ko, "if will mo to na makaalis ako, i-clear mo yung medical ko. Oh. If hindi, give me a sign." Second pregnancy test, buntis. Oh. So we go to Bacolod, we go back to Bacolod. After a week, nakunan siya. So, wala na yung baby, wala na yung business, wala na rin akong work, May utang ka pa. and may utang kami. And I surrender my life to the Lord. Sabi ko, ikaw na ang bahala sa life ko, hindi ko na kaya. And God sent us someone. They sent us a couple that became our mentors. And she said, you know, the most easiest problem to solve is money. But you have to know who your God is. Read the Bible cover to cover. Sabi ko, ang dami kong problema, may utang ako, tapos papabasahin niya ako ng Bible. And my wife keeps sharing the Bible verses or the story in the Bible, and hindi ako nakikinig. And the Holy Spirit convicted my heart. We finished the whole Bible in 3 years. Paano ka nakabalik sa salon business? Our mentor is a good motivator, pusher siya. Sabi niya, maybe I can bring you anywhere we go. Oh. At introduce kita as celebrity hairstylist. Sabi niya, you know, isa lang masabi ko sa inyo. Mag-home service kayo, pero honor your debts. Lahat ng income nyo, Ibayad niyo sa utang. hindi kayo magde-deposit sa bank nyo, but bayad. I remember December 10 of 2017, we get baptized. Pareho kayo ng asawa mo. Nasa, at nilagnat kami. Oh. Pag-uwi ng bahay, no, nakatulog yung wife ko, ako hindi. I step my foot on the wall. It's an empty wall sa bahay namin. And I saw a mirror. God gave me a vision. Sabi ko, may mirror dito. And when I turned around, sabi ko, merong aircon and may shampoo bed. Sabi ko, ha? Home studio? I was used a home studio kasi sa Manila. Oo, sa Manila. Sabi ko, gising-gising. Sabi niya, bakit? Sabi ko, alam mo, pwede tayo dito. Sabi niya, pwede mag-ano. Sabi ko, pwede tayo mag-home studio. At nung kinuwento namin sa mentor namin, sabi niya, ha? Sa bahay niyo? Magsasalon ka? Ang liit ng bahay mo. Sabi ko, sige lang, bilhin na natin yung Mirror. And tumawag yung cousin niya. Hindi alam na meron kaming home studio sa bahay. Sabi niya, alisan ka, doctor. Sabi ko na sa bahay. Sabi niya, pwede ba ako magpagupit sa'yo? Pinaupo sa monoblock at ginawa ko siya. And since then, every day we have clients. So, Ali, nagkaroon na kayo ng salon sa bahay, no? Hindi ka ba nahirapan doon? Grabe. Actually, nahirapan. We started from a monoblock. Tapos, nag-umpisa kami na wala kaming shampoo bowl. Yun lang yung mirror, yung kapitan. Grabe, no? Bumili kami ng bidet. And grabe yung provision ni Lord. Nabayaran namin yung utang namin na 2 million. Even yung bahay namin na naka-mortgage, supposedly 6 to 8 years pa babayaran, may pinadala si Lord, na pinahiram kami, na walang interest, at nagbayad kami ng 10 tseke, pero ngayon bayad na rin. Before we moved here sa prime location in Lacson area, in Bacolod. And God is so good. Kasi itong area na to hindi kami nag-renovate. Pumasok na lang kami, na naka-renovate na, all white, with blinds, with lights.
hindi kinuha ng dating may-ari lahat ng gamit, kundi iniwan at nilagyan ko na lang ng mga tanim, ng mga additional. Yes, additional. And I learned 4 W's from the seasons of my life. Number 1 is the will. Lord's will. Second is yung waiting. Kasi even na nandun ako sa bahay, naiinggit ako eh. My heart is covetous, no? Minsan, sasabihin ko, hindi naman siya magaling, bakit maganda yung location niya? Eh, bakit Lord, nandito ako sa bahay, sarado? Gusto ko may pangalan. So, yung waiting, ito na. Yung watering is also very important with the word. Di ba yung mga plants? Pag hindi Kailangan mo mo i-water, yes. So, watering of the word is very important. Especially, yung may doubt ka or you are going through, whatever you are going through, keep on that intimacy with the Lord. So, it started when I wake up in the morning, I read 1 chapter a day. And I finished the whole Bible in 3 years. So now, hindi ako magaling. I don't consider myself as an expert, but I consider myself as an experience. Kasi lahat ng pinagdaanan ko, even yung sardinas, Yes. even yung wala kaming ilaw, even yung wala kaming kusina, wala kaming CR, lahat yun yung nagpatatag sa akin. There is courage in every crisis. And of course, with the help of Almighty God. Amen. Kung kaya niya, kaya mo rin! Wow, grabe ang life's journey ni Ali, di ba? Bumalik ng Manila para tumulong sa isang foundation, pero ang kapalit ay isang panalangin na nakapagpabago ng buhay niya. Napaka-importante nun, di ba? Na-realize niya sa kanyang pagbabasa ng salita ng Diyos that God created man and woman. At na-realize niya, doon siya sa lalaki. Pagbalik ng Bacolod ng 2015, nakilala niya ang kanyang asawa na si Ching. Bagamat may mga maling simula o maling lakad, minarapat niyang itama ang mali at nawalan nga ng baby, nawalan ng business, nawalan ng trabaho, may utang pa. Pero nung sinuko ni Ali ang buhay sa Diyos, nagbago ang takbo ng buhay. Nagkaroon ng mentors na gumabay sa kanya to honor their debts, nabigyan ng vision na bumalik sa salon business. Kaya mula sa home studio, grabe ang pagpapala simula nang sinuko niya ang kanyang buhay sa Diyos. Ngayon, ang kanilang salon kasama ng kanyang asawa ay isang pagpapala sa marami. Hindi nila kinalimutan ng Diyos, bagamat may mga panahong sinasara nila ang salon para makapag-aral ang salita ng Diyos, hindi bumaba ang benta. Imagine that! Mas lalong dumami ang customers nila. He considered himself not as an expert, but experienced. Kaya kung kaya ni Ali, kaya nyo rin, kaya nyong maranasan ang mas magandang buhay. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano ba ang dapat iwasan para magtagumpay sa buhay. Magbabalik pa ang tulong ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo.